Okay? So ngayon pong buwan na ito ay umpisa tayo ng panibagong series. Amen? At ang pamagat po ng ating series ay I'll Do It Tomorrow. Marami sa ating ganyan, ano? Sino dito? Sabi, may mga pag-aaral daw na ginagawa yung iba. Yung mga, parang may isang gym na ang ginagawa nila tuwing first week ng taon, unang linggo ng taon, lahat ng mga equipment sa gym, ipinapasok nila. Kasi alam nila, yung first week, lahat committed to do the workout. Kaya iuumpisahan natin yung workout dito sa church. Next Saturday na ba yun? And the following Saturday. Pa kailan na umpisahan yun? Ayan, meron tayong body combat. Diba? So, gusto nating umpisahan ang ating taon and magkaroon tayo ng power o ng kapangyarihan ng magkaroon tayo ng desire na magbago. Nung tayo yung mga bata pa, ang tawag dyan ay New Year resolution. Pero tayo mga tumatanda na, habang tayo yung nagkakaedad at naiisip natin, taon-taon na lang, panibago, natutunan natin na kailangan magkaroon tayo ng kapangyarihan o ng desire na magkaroon ng pagbabago. Tama? At yung pagbabago na yon ay maging tuloy-tuloy hanggang sa matapos ang taon. Hindi pwedeng ang pagbabago sa umpisa lang. Ang tawag doon ay ningas kugon. Yun ang tawag doon. Kasi pag sinilaban mo sa umpisa, lumalagablab, pagkatapos hindi nagtatagal. Diba? So, kailangan maunawaan nating mga mananampalataya, especially tayong mga mananampalataya na ang pagbabago kailangan, ito po ay tuloy-tuloy o constant sa buhay natin. Though, naiintindihan natin that seasons change. Tama? Nagbabago ang panahon. Ngayon, malamig. Kanina umaga, pagising ko, hinatid ko si Aiden dito, ang lamig nung ihip ng hangin. Kahit ang mga hayop, nagbabago. Kahit ang mga tao sa paligid, nagbabago. Ang mga bata, ang mga anak natin, nagbabago. Ang cute-cute pa ngayon, pag lumipas ang mga 2 taon, gusto mong kutusan. Pagkatapos, habang tumatanda, akala mo, magastos ang diaper, pero pagdating ng teenager, mas magastos pala. Nagpapa-Gcash na nung baby, wala kang problema ngayon. Nag-teenager lang ng konti o nag-11 years old lang at nag-13, panay na ang pa-Gcash. Mas magastos. But at the same time, we understand that change can be positive or negative. Tama? Pwedeng tayo po ay mapapalapit sa Panginoon or tayo ay malalayo sa Panginoon. Kagaya ng mga kabataan natin dito sa Rev, nung sila ay mga bata-bata pa, excited pumunta sa Rev, excited pumunta sa church. Pero habang sila'y tumatanda, bihira mo na silang makita sa Rev. Unless sila po ay tumanda at kailangan ng una siguro comfort o kailangan ng something at kailangan ng gabay sa buhay, bumabalik sila sa Rev. 'Di ba? Pwede ring ang pagbabago ay sa trabaho. Nagkaroon this January ngayon, excited ka and mayroong promotion. O kaya naman may pagbabago sa, naalala ko many years ago, iba yung grupo ng mga dancers ng Rev. Ngayon may panibagong generations na ang mga dancers ng Rev. So, lahat po ng mga bagay na yan, all of these experiences are changes in life and pwedeng magdala ng katuwaan or pwedeng magdala ng kalungkutan, pwede ring magdala ng kasiyahan or takot.
But the biggest question is, yung changes ba sa buhay mo ay maglalapit sa iyo sa Panginoon? Kaya po, hindi natin makikita niyo po sa Book of Ecclesiastes, si Solomon, sabi niya, for everything there is a season. Sabi niya, sa lahat ng bagay ay may panahon. A time for every activity under heaven, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to harvest, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build up, a time to cry and a time to laugh. A time to grieve and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to turn away, a time to search and a time to quit searching, a time to keep and a time to throw away, a time to fear or tear and a time to mend, a time to be quiet and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time of peace or for peace. Mga kapatid, we follow time. Sumusunod tayo sa panahon, sa oras. Dinadala tayo ng oras at ng panahon. Doon tayo sumusunod. Tama? Sa lahat ng pagbabago sa buhay natin, sa lahat ng panahon, doon tayo sumusunod. Nung panahon ng COVID, lahat tayo masunurin at walang lalabas ng bahay. Nung nakalaya tayo sa COVID, lahat nasa labasan. Nung mga bata kayo, mga bata tayo, akala natin, alam natin ang lahat ng bagay. Habang tumatanda tayo, nare-realize natin na marami tayong pangangailangan sa buhay. Nung mga bata tayo, gigising lang tayo, may pagkain na sa hapag. Nung ikaw ay tumatanda, ikaw na yung gumigising na maaga para ikaw ang maghanda ng kakainin sa hapag. Natututunan natin magtrabaho. At the same time, kung makikita nyo sa talatang ito, sa sinabi ni Solomon, sinasabi niya dyan na ang Diyos ay may plano sa lahat ng tao. At ang tawag dyan ay cycle of life. Na merong darating ang panahon na may ipapanganak, pagkatapos may mga namamatay o ang bawat ipapanganak ay mamamatay. Although, hinaharap natin ang maraming problema at may mga pagkakataon na parang ang mga nangyayari sa buhay natin ay kontra doon sa plano ng Diyos. Pero unti-unti natututunan natin at nadidiscover natin na pagkawala ang Diyos sa mga panahon na yan, ay wala tayong solusyon sa problema. In between of all of those things, sa lahat ng mga panahon, sa gitna at sa bawat pagitan ng kapanganakan at kamatayan, nandun ang Diyos mula simula hanggang katapusan. Kaya dapat maunawaan ng tao na meron tayong tinatawag na timing. Merong panahon. May panahon mula yung journey between being born, nung ipanganak ka hanggang sa kamatayan, nandun po ang Panginoon. At merong tayong mga bagay na kailangan matutunan sa bawat pagitan at sa bawat panahon. Sa bawat timing, kailangan nating matutunan na una sa lahat, there is a time na to discover. Kapag ka tayo po ay pinanganak, una, siyempre, kapag ka pinanganak tayo, unti-unti natututo tayong, habang lumalaki, natututo tayong kumain, natututo tayong lumalakad, natututo tayong tumatakbo, nag-aaral tayo, natututunan nating mabigo, natututunan nating magmahal, natututunan nating masaktan. In between that, there is a time to discover. Ganon din sa araw ng pagtatanim. Meron din pong tayong dinidiscover hanggang sa umabot tayo sa panahon ng pag-ani.
Marami sa atin hindi nauunawaan ang patungkol sa pagtatanim dahil hindi tayo nagtatanim dito sa Maynila. Meron pa bang ilang dito nagtatanim ng mga halaman o ng mga crops? O puro sa palengke na nanggagaling ang inyong mga kinakain? Meron pa bang nagtatanim dito sa bakuran? May isa doon, nahihiya magtaas kahit papaano. Nagtatanim-tanim kayo ng may malunggay siguro kayo. Alam nyo na yung malunggay, pag tinusok nyo, hindi nyo kailangan masyadong alagaan. Sa bawat linggo, pwede kayong umani ng dahon at maisasahog. Bawas 5, magkano na ba ang malunggay ngayon sa palengke? 10? O, 10, 15. At least nakatipid ka ng 10. Kumuha ka ng dahon, lagyan mo sardinas, okay na tayo, okay na buto-buto. Diba? Magtanim ka ng sili, mas mahal ang sili. Diba? Pero yung iba sa atin, hindi na nauunawaan yon. Ngunit alam natin na sa panahon, may panahon ng pagtatanim, at in between ng pagtatanim at pag-ani, there is discovery. Ganun din po. Sabi niya, bakit ganun? A time to kill and a time to heal. Nire-recognize po ni King Solomon that God controls the times and season of every human life. Ang Diyos po ang may control sa buhay ng tao. Makikita po natin dyan na sinasabi niya, even in Romans chapter 8 verse 28, sabi niya, and we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Na ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay may dahilan ng Diyos. Kaya po, kung papansinin po natin, though alam natin, sabi ng Biblia, Exodus chapter 20, verse 13, sabi niya, do not, ano yung Exodus chapter 20, verse 13, alam niyo ba? Do not commit murder. Huwag tayong papatay. Pero sabi niya kanina, may panahon ng pagpatay at may panahon ng pagpapagaling. Gusto ko lang linawin sa inyo, in our discovery, in our lives, meron pong panahon ng pagpapatay. Pero gusto kong maintindihan ninyo na pinagbawal din ng Diyos na mag-commit ng murder. Pag sinabing murder, sinaksak, pinatay, kinuhanan ng buhay, knowingly or unknowingly, you killed somebody, sabi ng Panginoon, huwag mong gagawin yon. Tama? But at the same time, sabi nga nung ibang mga pag-aaral, kailan unang nag-commit ng murder ang tao? Kailan unang nagkaroon ng record ng murder? Yan, sa Genesis chapter 4 verse 8, which is kay Cain. At makikita natin nung pumasok ang kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos, unti-unti, ayan na yung nagagawa ng tao. Ang tanong, pinagbawal na bang pumatay nung Genesis chapter 4 verse 8? Wala pa yung Exodus Pero alam natin, in the heart of man, inilagay na ng Diyos yun. Bakit convicted? Bakit guilty si Cain sa pagpatay ng kapatid kahit na wala pang batas? Dahil alam natin na kahit na walang batas, nadidiscover natin, alam natin kung ano ang tama at mali. Because in the heart of man, doon nilalagay ng Diyos ang batas. Ang tawag doon, moral law. Hindi mo kailangan ng written law, meron tayong moral law na inilagay ng Diyos sa puso ng tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, kahit sa batas, sabihin mo, hindi ko alam na bawal yan. Innocence of the law is not an excuse. Diba? Marami tayo, marami mga Kristiyano mahilig magpalusot. Hindi ko alam. We discover things. Na even sabi nga nung isang commentator, yung sa verse 8 daw, na sinabi kanina, yung pagpatay, is a result, probably a result of sickness and plague in the land. Sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 6, the Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. Na sinasabi niya na possible na yung a time to kill daw ay panahon na kung saan namamatay talaga yung tao.
Kaya sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once and after that, to face the judgment. Definitely, si Solomon in the book of Ecclesiastes, yung binasa natin kanina, hindi niya po ina-advocate yung capital punishment or mercy killing. He could be speaking of killing to defend innocent people, such as by law enforcement. Kunyari, yung batas. May mga kailangan protektahan kaya nakakapatay. Pero sigurado po tayo, na kagaya ng sinabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, na may panahon na ang tao ay mamamatay at may panahon din na nagpapagaling. Kaya po nauunawaan natin ang mga bagay na ito. Dapat maunawaan ng tao. Minsan ang problema natin kapag may namatay, ang sama ng loob natin sa Diyos. Which is totoo naman, nakakalungkot na may mahiwalay sa atin, yung may magkasakit, yung iba talagang namamatay, yung iba talagang gumagaling at may iba na hindi talaga gagaling. In life, we discover na mula kapanganakan hanggang kamatayan, marami tayong matututunan. Kaya kapag naintindihan po natin ang mga changes sa buhay natin na ito, mas madali nating mauunawaan at mananatili tayo sa presensya ng Panginoon. Pero kapag hindi po natin naiintindihan yung mga changes at mga panahon sa buhay natin, laging sasama ang loob natin sa Diyos at magtatampo tayo sa Diyos. But when we understand that there is changes, even yung kagalingan, sabi ng Isaiah chapter 19 verse 21 to 22, sabi niya, so the Lord will make Himself known to the Egyptians, and in that day they will acknowledge the Lord, they will worship with sacrifices and grain offering, they will make vows to the Lord and keep them. The Lord will strike Egypt with a plague, He will strike them and heal them. Na ang Panginoon ang nagtatakda ng mga bagay na ito. Kapag ka may karamdaman, pwedeng ang karamdaman ay nanggagaling sa kaaway, sa enemy. But God allows it to happen. God allows tragedies in our lives so that we will know His will. He allows it. I'm sure He did not do that. Ayaw ng Panginoon na tayo ay dumanas ng karamdaman. Nung likhain ng Diyos ang tao, ang lahat ay perfect. Amen? Ang mundo ay perfect. Gusto ng Panginoon. Sabi ni James, every good gift comes from the Lord. Pero tayong tao minsan ang dahilan o kaya ang kaaway definitely. Pero madalas tayo. Kunyari, yung workout, lagi sila nag-workout. Ako ayoko mag-workout. Tinatamad ako mag-workout. Alam nyo ba na last year, sinubukan ko pong mag-jogging sa UP dahil ina-encourage ako ng mga friends ko. Dati kasama din ako nila pastor dyan na nagwo-workout. Kaya lang yung desire ko, sabi ko pa takbo-takbo ako, kasama ko si Asher nun. Sabi ko bibili nga ako ng sapatos na matino kasi sumasakit yung paa ko. Nung nakabili na ako may nagregalo sa akin ng 2 sapatos na gusto ko, hindi na ako tumakbo. Pinang-araw-araw ko na lang yung sapatos. Tapos bumili pa ako kakita niyo yung kanina, yung body combat, bumili ako ng gloves. Pagkatapos ko matanggap, hindi ko na rin ginamit yung gloves. Iba na nakinabang. May mga pagkakataon sa buhay natin, kaya ngayon, pag kumain ako ng baka, sumasakit yung bukong-bukong ko. Tapos pag tumuhod ako ng matagal, hindi ako makatayo. Ang sakit ng tuhod ko. 44 pa lang ho ako. Sino may kasalanan? Alangan namang Diyos, sisihin ko pa Diyos doon. Ako yung inaayang mag-workout, ako yung inaayang kumain ng maayos. Hindi. Sisihin natin ng Diyos. Sabihin ko, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo Pumupunta pa nga ako sa bundok para mag-share ng gospel, pagkatas sumasakit tuhod ko. Pwede kong sisihin ng Diyos?
Diba? Lord, naglilingkod naman ako sa iyo hanggang doon kami sa bahay nila, Danalyn. Ang layo-layo nun. Alam niyo ba, nung Lunes pumunta kami doon, tapos, yung sasakyan ko, punong-puno. If you follow me sa Facebook, so i-follow nyo na lang ako, huwag nyo na akong i-add. Dahil wala na akong pwedeng i-add. So, ang ginawa ko, punong-puno yung sasakyan ko, may motor, pagkatapos punong-puno sa ibabaw ng mga gamit. Ang problema, ako yung umaakit doon sa ibabaw ng kotse para maglagay ng mga dala-dala namin na ipamimigay. So, nakaluhod ako. Sana makatayo pa ako. Nakaluhod ako, inaayos ko, ang tagal ko nag-aayos kasi ang hirap itali. Kailangan nakatali na mabuti. Nung tapos na ako magtali, tumayo ako, naku po, hindi na ako makatayo. Ang sakit-sakit na ng tuhod ko. Sisihin ko ba, Diyos? Naglilingkod naman ako. Diba? We discover that God, sabi niya, they will make vows to the Lord and keep them. The Lord will strike Egypt with a plague. He will strike them and heal them. They will turn to the Lord and He will respond to their pleas and heal them. Well, definitely, nanalangin ako, Lord, pagalingin mo para makababa ako dito sa kotse, hindi kayo makakaalis. Sakit-sakit ng tuhod ko. Naka-recover naman ako, nakababa naman ako, nakauwi naman kami Maynila. Kasalanan ko yun, amen? Hindi kasalanan ng Diyos yun. But we discover, if we understand and we discover na sa panahon, ito yung ginagawa ng Diyos at ginagawa ng tao, ito ang ginagawa ng kaaway. Definitely, may mga pagkakataon na ang kaaway ang gumagawa para sa inyo. Especially if you allow the enemy. Kapag inaalaw natin ang kaaway na mamuno sa pamilya natin, sa buhay natin. But we discover. Amen? Sabi niya, a time to cry, and a time to laugh, a time to grieve, and a time to dance, a time to scatter stone, and a time to gather stones, a time to embrace, and a time to turn away, a time to search, and a time to quit searching, a time to keep, and a time to throw away. May mga panahon po na kailangan lang natin talagang tanggapin. Tama? Tanggapin natin yung mga pagbabago. Tanggapin natin yung mga sakit. Natutunan nating umibig. Natutunan din nating masaktan. Kapag ikaw ay umibig, pwede kang masaktan. Pwede kang ngayong masaya, mamaya umiiyak ka. Tama? Pwede ngayon ikaw ay malusog, mamaya ikaw ay may karamdaman. Pwede ang mga bata, ngayon, definitely, yung mga batang yan, cute pa yan, bukas makalawa, ang sarap ng kutusan. Diba? There's a time to accept the things that is happening in our lives. Kahapon, maganda yung trabaho mo, maganda ang kita, pero ngayon, sa isang kisap mata, lahat nawala. If you follow things in social media, yung nangyayari sa LA, grabe. Na kung sa Pilipinas nangyayari ang sunog, ang hirap ma-imagine, dito kasi ang nasusunog, 1, 2, 3 o isang compound. Mapalad pa tayo. Pagdating sa California, ilang bayan yung nasunog. Kung dito sa atin, feeling natin, nako, delikado itong mga bahay na to, siksikan. Barong-barong. Delikado yan, madaling masunog yan. Akala natin yung mga bahay na magaganda at magagara, $1 million ang halaga. Akala nila hindi masusunog, but everything wiped out. Gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, kailangan mo matutunan na may panahon ng pagtanggap. Pagtanggap sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Pagtanggap sa mga pagbabago sa araw-araw. Pagtanggap sa pagbabago sa ating mga nakapaligid sa atin. Sa ating mga mahal sa buhay. Pagtanggap sa pagbabago. Kahit sa loob ng simbahan may mga pagbabago.
Minsan may maganda, minsan may hindi ka gusto. Sa trabaho mo may mga gusto ka, minsan may mga ayaw ka. Pag hindi ka marunong tumanggap ng pagbabago, walang mangyayari sa buhay mo. Walang mangyayari sa taon mo. We need to learn to accept the time of change in our lives. Amen? Sa church natin, ang dami nating announcement today. Ang dami nating announcement, magkakaroon ng mga changes. Dati, mukhang member ka na pag pumunta ka sa Rev. Ngayon, nililegitimize natin lahat ng ang membership. Kailangan, sabi ni kanina, tinanggap nyo na ba si Kristo? Amen. Kayo ba'y nabautismuhan? Amen. Pero hindi nung bata kayo ang pinag-uusapan nating bautismo dito. Ang bautismo na pinag-uusapan natin dito ay yung lubog. Yung itinuro ng Biblia na kailangan nating sundin at i-declare na tayo po ngayon ay follower na ni Jesus. Amen? Yun yung purpose ng baptism eh. Kapag hindi pa kayo nabautismuhan, wala pong problema. Pwede natin kayong bautismuhan kagaya ng ginawang pagbabautismo kay Kristo. Amen? Binautismuhan ba si Kristo nung siya'y baby? Kailan siya binautismuhan? Nung 30 years old na siya. 'Di ba? At pagkatapos niya mabautismuhan, ang sabi niya, nag-umpisa na siya mangaral at sinabi ng Panginoong Jesus, kayo ay humayo, mag-disciple, and then baptize them. Kung paanong ginawa ni Kristo, yun ang gagawin natin. At hindi lang yun. Kung sinasabi mong member ka ng Rev, dapat may D-group ka sa Rev. 'Di ba? Importante kasi yung D-group. Bakit? Sinasabi mo na follower ka ni Jesus, pero ayaw mo lumago? Hindi pwede naman yun. Kasi nag-decide ka na gusto kong maging follower ni Jesus, kaya ako ay mag-aaral, magbabago, kaya tinuturo natin na mag-aral ng Biblia, kaya meron din tayong pag-aaral ng Biblia. If we want to be a follower of Jesus, and we said that we accepted Jesus, at tayo na ngayon ay Kristiyano, tayo ay magsisikap na tayo po ay mapalapit kay Kristo. Kaya gumawa din tayo ng programa na tuwing umaga, mag-quiet time kayo dito sa Rev. Meron tayong prayer time. Meron din tayong every Thursday. Lahat tayo ngayon ay magdi-desire na lumalim at mapalapit kay Kristo. Hindi tayo mga patabaing baka lang pagkatapos kakatayin na. Kundi bagkos tayo ay mga mananampalataya at follower ni Jesus na unti-unting pinalalakas ang ating mga katawan at mga spiritual. Amen? At lahat ng ito ay pagbabago dito sa loob ng church. Tayo po'y lalago. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang lumago para kay Kristo? Hindi lamang yon. Sabi niya, a time to tear and a time to mend, a time to be quiet and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war, and a time of peace, for peace. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay napakapalad, kaya matutunan natin yung panahon ng pagpapasalamat. Alam niyo, sabi niya dito, war, a time of war, or for war, and a time for peace. Alam niyo, ang Pilipinas napakapalad dahil nasa gitna tayo, nasa in-between tayo ngayon, o tayo po ay bunga ng mga gyera, pero tayo ngayon ay nasa kapayapaan. Tama? Malaya tayong gawin ang mga gusto nating gawin. Malaya kayong magtrabaho kung saan nyo gustong magtrabaho, kung saan nyo gustong mag-aral, kung saan nyo gustong pumunta, malaya tayo. Tama? We are in time of peace. Kaya po dapat nagpapasalamat tayo. Alam nyo, ang ibang bansa, yung ibang bansa, wala silang kapayapaan na sumamba sa Panginoon. Ang ibang bansa, hindi na nga alam ng ibang tao kung anong araw na at anong taon na dahil tuloy-tuloy ang gyera sa kanilang bansa. But we are in time of peace. And let us pray, kaya nga we encourage you that this coming Friday, umattend po tayo ng prayer for the nation. Bakit? Dahil ang bansang Pilipinas sa kalbila ng kapayapaan, tayo po ay nasa kalagitnaan ngayon ng panganib at ng pagbabanta ng gyera. 'Di ba?
Hindi man siguro palaging pinag-uusapan yan because ayoko sabihin yan, ayoko pag-usapan yan, negative yan. But that is the truth. Kaya kailangan ipanalangin ng bansa. Hindi lamang po tayo nananalangin ng kapayapaan sa bansa, pero ganun din sa eskwelahan. Alam nyo ba, ang pamilya, ang mga school, ang mga estudyante ay nasa kalagitnaan ng giyera at ang gusto nating matutunan ng mga kabataan na maayos na moralidad, ay hindi na darating ang panahon, tayo po ay nasa pagbabanta na ang bansang Pilipinas ay itinuturo ang taliwas sa katuruan ng Biblia. Ang mga estudyante, may gusto silang batas na ilabas na ang gusto nilang mangyari na ituturo sa mga kabataan sa kabila ng kanilang murang edad, ay bibigyan sila ng kalayaan na pumili at aralin ang sexualidad ng bulgar na bulgar at lantad na lantad. Na ang kanilang sexualidad po pwede silang pumili kung anong sexualidad ang gusto nila. Tayo po ay nasa binit. Tayo po ay nasa pagbabanta na sirain ang moralidad ng bansang Pilipinas. Kung dati, alam natin na tayo ay babae at lalaki lamang, ngayon, pwede kang pumili sa 100 plus na sexualidad. Pwede kang hayop. Pwede kang isang mayaman na nakakulong sa katawan ng mahirap. Alam niyo ba ang tawag doon? Yung kinabi ko sa inyo before, trans-financial. Pag sinabing trans, ikaw ay feeling mo, ikaw ay nakulong sa ibang katawan at dapat ikaw ito. So yung iba, feeling nila mayaman sila na nakulong sa katawan ng mahirap. Kaya nakatira sila sa barong-barong, pero pag sila ay gumastos at umorder sa Shopee, napakayaman. Kaya sa GCash, ayaw na nilang sagutin yung GCash nila, yung tumatawag kasi puro utang sila sa GCash. Ay, pwedeng mangutang sa GCash. Yung iba, feeling nila, sila ay ibang kasarinlan. Sila ay it, they, pronoun. Hindi na nila alam kung anong kasarinlan nila. Ang bansang Pilipinas ay sumusunod sa ginagawa ng ibang bansa. Kahit na ang mga kabataan hindi nila nauunawaan, but because that is what they see in social media, they follow. The woke generation. Meron pa tayong mga young people, lumalapit sa amin, sabi sa amin, feeling daw nila sila na ay, bi. Dati nung 1980s, 90s, meron tayong gay, may lesbian, pero ngayon, ang dami-dami na, 100 plus. Pero ang Biblia, pinahirapan nila ang kanilang identity, pero ang Biblia, tinuturo yun lamang ay babae at lalaki. But it's time to appreciate why? Because we are free in this country to do the things that we need to do, but at the same time, tayo po, kailangan nating ipaglaban ang moralidad, kailangan nating ipaglaban kung ano ang tama at ano ang tinuturo ng Biblia. At kahit hindi ang Biblia, ang morality na inilagay ng Panginoon sa puso ng tao. We need to understand that. We need to have a time, because we are in a time na tayo po ngayon ay mapayapa. Mga kapatid, huwag nating hintayin na ang bansang Pilipinas ay magiging lugmok. Now, don't get me wrong. Sabi niya dito, a time to love and a time to hate. May mga mahal kami sa buhay na nasa LGBT. And we love them so much. May mga young people tayo na dito na part ng LGBT. We love you. May mga kaibigan kami as in very close friends of ours.
that part of LGBT and we go with them, we eat with them, we hang out with them, we celebrate their birthdays, but it doesn't mean that we love the wrong things that they do. Dahil ang tinuturo ng Biblia, you love them, but you hate the sin. Na gusto kong, ang aking pananaw, pagdating sa ganyang bagay, pare-pareho lang tayong makasalanan. Kung ang lalaki, ang kahinaan nila ay babae, mambabae ng mambabae, minsan ang babae, ang kahinaan ay lalaki, at yung mga nasa LGBT, ang kahinaan nila ay yung same sex nila, pare-pareho lang tayong makasalanan sa harap ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, kukonsintihin natin ang kasalanan na yun, kundi bagkos pare-pareho tayo, nalalabanan natin kung ano yung mali. At alam nating kasalanan. Yun yung standing ko dito. I have my own struggles. You have your own. Let us do the right thing and let us appreciate what Jesus did on the cross. Amen? Sabi ng Psalms chapter 5 verse 5, therefore, the proud may not stand in your presence, for you hate all who do evil. Yung ginagawang mali, yung ginagawa nating kasalanan is what God hates. Of course, mahal ng Diyos lahat ng tao. Amen? Lahat ng kanyang nilalang, tao, pati hayop, ang mundong ito, lahat to nilikha ng Diyos at mahal ng Diyos. Ang hindi gusto ng Diyos ay ang kasalanan. And that's what it is. In Ecclesiastes chapter 3 verse 9 to 13, sabi niya, what do people really get for all their hard work? I have seen the burden God has placed on us all. Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. So I conclude, there is nothing better than to be happy and enjoy ourselves as long as we can. And people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor, for these are the gifts from God. Lahat ng ating pinaghihirapan, kailangan nating enjoy. Magpakasaya tayo. Tama. Because that is what God wants us to do. Kaya nga tayo nilikha ng Diyos eh. Gusto ba ng Diyos na kayo'y malungkot? Ayaw ng Diyos yung gusto ng Diyos na tayo'y masaya. Gusto ba ng Diyos na mukha tayong mahirap pagkatapos mo magtrabaho ng buong maghapon? No. Gusto ng Diyos na i-enjoy mo yung pinaghirapan mo. Gusto ng Panginoon na maging masaya ang tao. Hindi niya kayo pinasok sa simbahan na to, sa bahay-sambahan na to, sa kapulungan na ito para maging malungkot. Gusto ng Panginoon na maging masaya kayo. Hindi kayo papasok dito sa simbahan, malungkot kayo kasi mahirap ang buhay. Gusto ng Panginoon na tayong lahat ay maging masaya. Alam niyo, may isang kwento, may isang lalaki daw na nakita niya na yung mga tao na umiibig, nasasaktan. Nakita daw niya na yung mga taong umiibig ay they required sacrifices and self-denial. Nakita rin niya na yung mga taong umiibig, kapag ikaw ay umiibig, nagkakaroon ng argumento. Na he saw that love produced arguments. Na hindi lang arguments, nagkakaroon ng selosan, nagkakaroon ng kalungkutan. So he decided na ang pag-ibig cost too much. Kaya ang ginawa niya, nag-decide siya na hindi na lang siya iibig. Nakita rin niya na yung mga taong nagsisikap ay yung mga nagsisikap na kababaihan, na kalalakihan, nabibigo. So, madalas na yung pagsisikap ay, ang kinababagsakan ay disappointments. And even yung mga strong committed ay hindi nagtatagumpay minsan.
Pero nakita niya na yung mga taong hindi naman nagsisikap ay nagiging matagumpay. So sabi niya, hindi na lang ako magsisikap. Napagdesisyonan niya na kapag ka nagsikap ka o to strive better it will cost you too much. So hindi na lang siya nagsikap. Nakita niya na yung mga taong mga naglilingkod sa ibang tao. He saw people serving others. Nakita niya na yung ibang mga tao ay gumagawa ng mabuti, nagbibigay ng pera sa mga mahihirap o sa mga nangangailangan. Nakita niya na yung ibang talagang deserving na bigyan ay hindi nabibigyan. And nakita niya na yung mga tumutulong, tapos yung tinutulungan, ungrateful o hindi marunong magpasalamat o hindi pinapahalagahan yung tulong na binibigay sa kanila. So nag-decide siya na wag na lang maglingkod sa ibang tao. So one day, yung taong yun namatay at lumapit siya sa Panginoon at present niya yung kanyang buhay. Buhay na walang dungis, buhay na hindi nasaktan, buhay na hindi nabigo. The man was clean. Pagkatas lumapit siya sa Panginoon at ang sabi niya sa Panginoon, Lord, here is my life. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, life? What life? Ayaw po ng Diyos na tayo ay magmukmuk sa isang tabi na hindi makakaranas ng sakit, na hindi makakasaranas ng problema sa mundong ito. Na kapag tayo po ay nagmahal, tayo po ay naglingkod, tayo po ay nagsikap. Gusto ng Diyos na maranasan din natin yung contradiction dun sa mga bagay na yon. Ang tawag po doon, battle scars. Yun yung mga mararanasan natin at inaalaw ng Diyos sa araw-araw na ma-experience natin. Kagaya din ng ginawa ng kanyang anak na si Jesus. Na si Jesus, sa kabila ng siya po ay Diyos, nagkatawang tao, na sa kabila ng siya po ay walang kasalanan, pero inako niya ang kasalanan ng tao. Na sa kabila na siya ay Diyos, siya po ay nagkatawang tao at dinanas ang sakit. Hindi po niya pinili, He didn't choose to play safe. Kaya po, ganun din tayo. Kaya dun sa tinuro ni Solomon sa panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, sa panahon ng kaligayahan, sa panahon ng iyak, sa panahon ng katahimikan, sa panahon ng giyera, lahat po yun ay talagang pagdadaanan ng tao. At kapag naintindihan natin na ang lahat ng bagay ay may panahon, tayo ay lalago at magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Pag naranasan mo at natutunan mong tanggapin na may kabiguan, na hindi araw-araw ay masaya, hindi araw-araw may pangbayad ng bills, hindi araw-araw ikaw ay malusog, hindi araw-araw ay may isasaing, at hindi rin araw-araw walang isasaing. Hindi rin araw-araw walang pera. Hindi rin araw-araw may problema dahil dumarating ang panahon na wala tayong problema. Na ang mga bata hindi palaging masaya. Dumarating ang panahon na sila'y nalulungkot. Huwag niyong isipin sa mga kabataan na ang tawag doon kayo na ay depressed. Ang tawag doon ay buhay at tayo lamang ay dumaraan sa paglalakbay sa buhay na ito. Na tayong lahat ay dadaan sa mga bagay na yon.
pagdadaanan ang hirap, pagdadaanan ang kalungkutan, pagdadaanan din ang kaligayahan. Araw-araw may pagbabago. At pag naunawaan natin, there will be change in our lives. When we realize na ito ay paglalakbay lamang. Na hindi katapusan ng mundo mo na ikaw ay may problema ngayon pagkatapos wawakasan mo na ang buhay mo. Gusto ko nang mamatay. Nauunawaan natin na nararamdaman natin yun, ngunit kailangan mong maunawaan that in everything, there is a season. There is a season. Kailangan nating mapagdaanan ng mga bagay-bagay na yon. Sabi niya, kaya naisip kong walang pinakamabuti sa tao kundi pakinabangan ng kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi at sino man ang makapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya. Gusto kong maintindihan natin, kailangan natin gawin ituloy ang bawat yugto ng buhay. Kailangan lang natin ituloy ang yugto, ang bawat chapter ng buhay natin. This is your season right now. Bukas may panibagong season, may panibagong panahon. Ngayon malungkot, bukas pwede nang maging masaya. Ngayon umiiyak, bukas pwedeng wala na yung luha. Pwede nang tumawa. Tuloy-tuloy lang ang bawat yugto ng buhay natin. Kapag naunawaan mo yon that there is a change. Alam mo na sa panibago sa 2025, wow, meron akong pag-asa. Meron pa akong pag-asa. At dapat din nating pahalagahan ang bawat panahon. Dapat nating pahalagahan at huwag nating baliwalain ang panahon. Huwag nating baliwalain yung sakit na naramdaman natin. Huwag na lang pag-usapan yan. Ayokong pag-usapan yan. Nai-stress ako pag pinag-uusapan yan. May mga pagkakataon na kailangan mong pag-usapan ng mga bagay-bagay. Huwag mong baliwalain ang panahon. Dahil pwedeng may itinuturo ang Panginoon sa iyo. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Madalas kayo sa bahay, ayaw niyong pag-usapan, kayong mag-asawa, ayaw niyong pag-usapan yung problema. Kasi mag-aaway lang kayo. Ba't kasi kayo mag-aaway? Pag-usapan ninyo. Dahil ang bawat panahon ay mahalaga. Amen? Sa mga kabataan, kayo may pinagdadaanan kayo at may gustong kumausap sa inyo, huwag niyong hayaan na lumipas ang panahon. Kailangan niyong pahalagahan at kailangan nating harapin dahil kailangan nating dumaan dun sa mga bagay na yon dahil bukas ay panibagong araw. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, bukas iba naman na. Huwag kang mag-alala, sabihin mo, iba na bukas. Iiwanan mo na yung today. Iba na uli bukas. It's just another day. It's just another day. Kaya kailangan nating pahalagahan ang bawat panahon. Ngayon, wala kang pambayad ng tuition. Wala kang pambayad sa school, wala kang pambili ng kung anong dapat mong bilhin. Malay mo bukas meron na. Amen? Kasi nung isang linggo, ganun din eh. Wala ka ding isasaing nung isang linggo, pero ngayon buhay ka pa. Kaya dapat natin pahalagahan ang bawat panahon. At panghuli, mga kapatid, kailangan nating pagtiwalaan ang Diyos sa Kanyang itinakda. Let us trust God sa mga panahon na Kanyang itinakda para sa ating lahat. Pagtiwalaan mo na ang Diyos ang bahala sa iyo. Pagtiwalaan mo na ang Diyos ang magpo-provide sa pamilya mo. Pagtiwalaan mo na ang nangyayari sa buhay mo ngayon ay itinakda ng Panginoon at bukas makikita mo ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos yan. May isang kwento, and I'm closing.
Gusto ko kasi itong kwento na ito, kaya magwawakas na ako. Meron daw isang lalaki na nag-survive sa paglubog ng barko, yung shipwreck. Kasi nung unang panahon, ngayon karamihan ng islands may nakatira na, pero nung unang panahon na yung mga bangka pa nila ay kahoy, itong lalaki na to, nung lumubog yung barko, napunta siya dun sa isang isla, pero mag-isa lang siyang nag-survive. Tapos may mga kahoy na, yung mga napapanood nyo sa movie, yung mga kahoy na galing doon sa shipwreck, ginawa niyang bahay niya. Pagkatapos, everyday, nung naitayo niya na yung bahay niya, tapos tinatry niya mag-survive, kumuha ng makakain, pero at the same time, umiikot siya doon sa isla, tapos sinusubukan niyang tingnan kung may mga barkong dumadaan. May mga pagkakataon na may dadaan na barko pero ang layo-layo. Kahit anong sigaw niya, kahit anong kaway niya, hindi siya nakikita kasi ang layo eh. So one day, umakyat siya dun sa ibabaw ng bundok. Pagkatapos tinitingnan niya kung merong dadaan. Pero sa malayong lugar, nakita niya, naku, ang liit-liit ng barko, hindi naman siya makikita. Kahit anong sigaw niya, nagmamadali siya na umakyat doon, wala, hindi siya makita. Nung araw din na yon, nagluluto kasi siya. Pagkatapos nung nakita niya sa malayo yung barko, takbo siya dun eh. Sinakawayan niya. Kaso nung pagbalik niya, nakita niya, yung bahay niyang ginawa, nasunog. Nasunog yung bahay na yun na nga lang yung nagko-comfort sa kanya. Yun na nga lang yung tanging kaligtasan niya doon sa isla na yon. Nasunog pa kasi iniwan niya yung niluluto niya. Pagkatapos, the next day, nagulat siya. Paggising niya, may barkong papalapit. Tapos, nailigtas siya, sinakay siya doon sa barko. Sabi niya ngayon, paano nyo nalamang nandito ako sa isla? Sabi nila, kasi yung usok, may usok dito sa isla, akala na, hindi na namin, baka may humihingi ng tulong. Pero alam niyo, nung nasusunog yung bahay niya, galit na galit siya. Kasi yun na lang yung pag-asa niya eh. May mga pagkakataon sa buhay nating mga tao, na yung kaisa-isang pag-asa nyo, nasunog. Everything is crumbling down, bumabagsak at gumuguho. Nasunog yung kaisa-isang pag-asa ninyo, pero hindi natin alam na yung palang sunog na yun ang sumisigaw ng SOS at nakikita ng Panginoon at sinasabi niya, He needs my help. Akala natin lahat ng loss sa buhay natin is a loss and we are done. Pero hindi natin alam na yung kaisa-isa pala na yon ang sumisigaw at humihingi ng saklolo para sa atin at doon natin makikita ang pag-asang muli. Kaya hindi natin pinababayaan ang bawat panahon na lumipas, kundi bagkus pinahahalagahan natin ang bawat sandali na itinakda ng Panginoon at pinagtitiwalaan natin ng Diyos na anuman ang mga kaganapan sa buhay natin, ang Diyos ang bahala sa atin. Change is coming for you. Huwag mong hayaan na sirain ka ng mga kabiguan sa buhay. Huwag mong hayaan na yung mga kaganapan, yung mga pagbabago ay palalampasin mo. Nakala mo tapos na ang buhay. Kundi bagkus i-celebrate mo yan. Because hindi mo alam kung ano ang nasa bukas. Ang alam lang natin, ang Diyos ang may hawak ng bukas natin. Kaya kailangan natin siyang pagtiwalaan. I don't know your situation in life today. Hindi ko alam kung anong kalalagayan ng inyong mga buhay, definitely. Pero alam ng Diyos yan. Nasusunog na ba yung kaisa-isa mong pinanghahawakan? I-celebrate mo yan at ihandog mo sa Panginoon. At baka yan na yung pagkakataon na marinig ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Sabihin mo, Lord, this is it. I'm done.
This is it, I'm done. But I'm giving it to you. This is my last hurrah. This is it. But Lord, I'm giving it to you.